Hello YouTube, Boss Moki here. Welcome sa Green Minded Channel. So ngayon, special yung ating episode ngayon. Kasi nga, meron tayong interviewin. Ito ay dalawa sa mga mod ni Boss Rino, Adventure Ducks, Balbaliw, and Boss Bino. So ito ay hindi naman namin to masyadong kilala eh. Lumapit lang ito sa amin at sabi gusto lang daw nilang maglabas ng sama ng loob. So kami naman, hindi naman namin alam kung ano yung mga istorya nila. So kami ay nandito lang para gamitin yung platform namin. Disclaimer lang po, ano lang po kami dito, ginamit lang po yung platform namin para lang maglabas sila ng sama ng loob. So ito, makakasama natin si Sir Bongo TV para alamin ng mga resa-resa na ito. Ayan, si Sir Bongo TV, si Ma'am Naods, at saka si Ma'am Janice. Ating dalawang... Magandang gabi. Mga boss. Good evening po mga boss. So, start po tayo. Sir, may tanong ka doon sa dalawa. Ma'am, kailan kayo nag-start na maging supporter ni Boss Rino? Kailan kayo nag-start? May taon na rin ba? Meron na boss sa akin mga 1 year mahigit na po. 1 year mahigit na. 2 years na po. Hindi pa siya lumalabas nito, no? Hindi pa siya lumalabas-labas nito. Nung first po kami na, boss, hindi. Nung first kami nagkakilala noon, pa lang siya noon, reactionist pa lang siya, hindi pa siya nag-explore. Hindi pa siya lumalabas-labas, ano? I mean, paano ka, ano, kilala ka niya personal? Or ano? Subscriber niya lang ako, boss. Pero loyal ka doon, ano? Loyal ka, siguro madalas kang nakikita doon, kaya ka ginawang mod. Tama? Actually, boss, yung pagka-moderator ko, parang ano lang yun eh. Ginawa niya lang kasi may nambastos po sa akin sa live niya. So parang ginawa niya yung moderator para hindi magaya yung account ko. Di po ba uso yun? Yung na-edit kasi yung ano dito sa YouTube, di ba, boss? Parang ibig sabihin, may marka ka na, ano, para pag may ibang lumitaw na katulad mo, walang kulay blue. Ano ka? Opo, ganun po yun. Impostor yun. Kasi lahat po yung, pati po yung picture ko, yung pangalan ko, tas yung ano ko po, ginaya, tas nagsabi ng kabastusan doon sa live niya, nung time na yun. Tapos, sabi niya, gawin na lang kitang moderator para hindi ka mabasto, sabi niya ganun. Doon po nag-start yun. Pero hindi intention na yung talagang, ano ka, yung bigyan ka ng jacket doon sa, ano, doon sa channel. Hindi po. Ano hindi po, naman, subscriber lang talaga ako. Niya, no? Kilala ka niya naman, regular ka namang, sina-shoutout ka naman, kilala ka naman. Opo, boss. Opo. Okay. Ito si Ma'am Janice na to. Ganon din ba? Paano ang istorya nito ni Ma'am? Hindi po. Parang madalang lang ako lumabas sa live niya for almost 3 years. Tapos, nito na lang 3 po years? ako naging up. Opo. Ilan ang subscribers niya, no? Nung 3 years ago? Kakaunti may 100 na rin? Wala pa. Wala pa. So, 3 years ago, parang dun siya nag-start, dun sa pa-react-react. Ito ba yon yung nagre-react-react siya nung una? Tama? Opo. Then, kailan ba sila nag-start na yung lumabas-labas? Parang last year lang yun natin, Jo. Ito si Boss Moki, nandun ka rin, di ba? Nanonood ka rin doon. Kailan ba sila nag-start niya na lumabas-labas? Nung ano lang yun eh. Magkakakulab sila nila Boss Adventure Ducks. Alam ko yun nung nagkayayaan lang ba sila? Tapos naging successful yung tumuloy-tuloy na. Kasi yan eh. Unang-una kasi lagi niyang pinapanood si Adventure Ducks. Kaya nga lagi niya sinasabi, sige Ducks, dito lang ako sa likod mo. Kaya siya nakilala ni Adventure Ducks eh. Kasi lagi niya nire-reactan yung video ni Ducks. So, sabi kasi dito sa baba, si Kuis Ahmed, sabi niya gano'n. So, hindi pala horror yung nire-reactan dito nung una? Basketball yan. So nung dito talaga siya pumaldo nung sa mga horror, yung mga
So, ano yung nangyari? Ano ba yung yung pagkakaalam mo, boss mo? Parang, ano ba nangyari? Parang alam ko diyan, natatandaan ko is may nagpa-react sa kanya na parang sila Pipoy Tandok yata, yung Nox Top 5. So nagpumatok siya doon kasi nga natural yung expression niya doon eh. Hindi scripted yung mga expression yung ginagawa doon. Maraming natuwa. Ang maganda kasi diyan sa para maintindihan ng mga tao kasi, maganda kasi diyan sa nagre-react na yun, nababalidate kasi yung feelings ng nanonood eh. Oo. Kasi ako, pagka nagre-react ako, sinasabi ko talaga kung hindi totoo o hindi. Ang nangyayari kasi na nawawalang bisa yung Napunta tayo dito sa issue nila ma'am. Ano ba yung nangyari? Bakit Oo nga, ano ba yung nangyari? Ma'am Joanne, ano po ba yung nangyari? Ang inaano ko lang boss. Nagtataka ako bakit bigla akong binlock sa Messenger. Dati po kasi magkakaano bago sila magpunta rito sa Zambales, bago sila mag-explore sa amin. Ngayon, sa isang premiere niya po, umabot ng 1,000k views, 1,000 views sabihin na natin. Ngayon, magko-congratulate sana ako sa kanya. Nagtaka na lang po ako, naka-block na ako sa Messenger. Bakit? Ano yung may speculations kayo? Bakit nangyari 'yon? Hindi ko rin po alam, boss eh. Nagulat na lang din po ako. Tapos nung naman po, nag-live si Balbaliw. Nung una, naka-moderator pa ako sa kanya. Nag-greetings ako sa kanya ng good evening, boss Bal, sabi kong ganun. Bumati naman siya. Tapos bigla niyang binawi yung pagka-moderator ko. Tapos nung nagko-comment na ako, parang wala na. Wala na yung blue. Hindi niya na nababasa. Ngayon ang ginawa ko, boss, nag-try po ako gumamit ng ibang account ko kasi 3 po yung account ko sa YouTube. Nag-try po ako nung isa. Hindi ko po nakikita yung comment ko. Yung unang ginano. Ano kaya reason nun? Bakit siguro nagki-cleansing siguro itong mga to. Hindi, ito ko lang ganito kasi nangyari. May mga nagli-leak kasi na kung ano yung ginagawa niya behind the camera. May nagli-leak kasi yun eh. Siguro part kayo ng ng cleansing niyan. Naghihinala na siya na baka mamaya may nagtitip kasi sa inyo na nagsasabi ko na nangyayari sa loob. Yun ang part ng cleansing. Ma'am Janice, ano ba nangyari din sa inyo? Pakwento nga. Kasi boss, ganit out of nowhere na lang din na bilang subscriber na lang din po is normal lang naman po ako na subscriber and for no reason binlock din po nila ako ng lahat. As in ganon? Wala man lang walang reason, walang. So kasama ka rin siguro sa cleansing. I mean, wala ka man lang maisip na ano ba yung reason bakit binlock ka? Hindi ba dahil may ginawa ka or wala naman, boss. Ako wala. Mas matatanggap ko pa po, boss, na may ginawa ako. At least doon alam ko yung pagkakamali ko. Yun nga ang problem eh. Kasi ako kung ako sa kanya, maghihinala ako doon. May tinatago ba itong mga to? Parang ganun ang iisip ko. Ano yung kino-cover up nila? Tapos, hindi ito pa, boss, bungo. Umakyat ako isang beses sa live ni Dax and nagtanong po ako sa kanya kung bakit niya ako binlock sa YouTube niya. YouTube po Nino, itong binlock ka kay Boss Rino? Tinanong mo, bakit ka binlock ni Boss Rino? Hindi po, mismo kay Dax din po. Binlock din po ako ni Dax. Rin. Isang team sila, Oo. Meron po siguro. Wait lang, papatayin ko lang ilaw ko dito. Sige lang, boss. Boss mo, take over ka muna. Wait lang. Mod ka ba, Janice? Mod ka? Tinanggal po eh. Pero mod ka? Kay Boss Bino katulad po. Okay, Boss Bino. Kay Boss Rino, hindi ka mod? Hindi po. Member lang. Member. So ang masakit kasi doon, hindi nyo alam kung
Siyempre, nagdududa kayo, bakit kayo biglang binlock nang wala man lang dahilan, parang kabastusan yun eh. Parang right naman nilang malaman yun kasi itong mga tao kasi sumuporta sa'yo. Oh. I mean, hindi naman, siyempre gumugugol ng panahon itong mga taong to para anuhin ka, para suportahan ka, tapos biglang gano'n. Ano yung reason? Hindi, sa tingin, hindi ba kayo nakapag-isip na may reason behind? Bakit kayo biglang isang beses po umakyat ako sa live ni Dax. Yun po yung tinatanong ko kung bakit niya ako binlock sa YouTube niya. Hindi niya po sinasagot. Pero alam mo, nababasa ka niya. Paano bang umakyat? Umakyat na yung katulad nito? Or nag-comment ka lang? Nito. Umakyat pala doon. Ano sinasagot ni Dax habang tinatanong mo? Sabi po niya, siguro daw may sinasabi akong hindi maganda. Hindi pa sure. Ano ba yan? Ano yun? Parang hindi ko naman mag-gets. Sabi sa akin, siguro Janice may sinasabi kang hindi maganda. Hindi, wait. Samantala. Wait lang ha. Kung may sinabi kang hindi maganda, hindi ka man lang ba kumprontahin? Ano ba yung hindi maganda? Kasi di ba, boss mo, kaya halimbawa, may sasabihin ako sa yung hindi maganda. Kakausapin mo ko. Ano ba yung hindi maganda? Para maintindihan. Ano ba yung nagawa ko? Bakit ano ba yung kinagalit mo sa akin? Parang feeling mo may nasabi ka nga na hindi maganda. Feeling mo. Wala po. Kasi magsusuper chat po ako noon. Kaso yung super chat ko hindi makapasok. Block na. Ano kaya reason no? Ikaw, Ma'am Joanne, wala ka ba naiisip na ngayon? Wala ka bang idea, Ma'am? Meron akong idea. Ano yun? Parang naano ko kasi, yung isang sponsor nila sa ibang bansa, naging sponsor ko rin. So parang naging, hindi ko alam kung selos. Kasi may nakapagsabi sa akin boss na... Vlogger ka rin? Yes, boss. Anong Ghost Hunter din yan. Ghost Hunter ka rin pala. Anong... Sige, kwento nyo nga sa akin. Ma'am. Kwento mo nga. Wait lang, Mama. Yung sinabi mo na na parang 'di ba yung sponsor niya naging sponsor mo. Pinapansin ka na ba nung sponsor o hindi na? Pinapansin naman po. Pinapansin ka naman. Okay, sige. Opo. Kwento mo ano ba yung nangyari? Bali po, nag-start po yun nun, syempre pag nasa live ka, magbabatian kayo. Parang ganito po sa atin pag nasa live tayo, magkakamustahan, hi ganito, hi ganyan, ganun po. So bali po doon nag-start yon. Tapos, naging close kami nun kasi parehas kami ng, may crush kami parehas kay Adventure Ducks. Pero talaga ako, matagal na. Nung, na yun, doon na nag-start, naging friend po kami sa Messenger. Nag-start po siya Friend kayo, Nino? Nung sponsor po. Okay. Hindi ko na lang, boss, banggitin yung pangalan. Okay lang. Sige. At least may clue kami. Sige. So, yung sponsor na yun, naging kaibigan ko po sa Facebook, saka sa Messenger. Nagchat-chat po kami halos gabi-gabi. Tapos pagka may live sila, nag-aanuhan kami dalawa. Live ni ganito, ma'am. Punta tayo, tara. Ganon kami. So, one time, nag-start siya sa akin nung birthday ni father ko po yun. May 7 po yun this year. Nagbigay talaga siya sa akin. Pero hindi ako nanghingi, boss. Akala niya po kasi yung pinost ko na picture na nasa swimming pool, akala niya po nandun ako. So, tinanong niya ako nasan ako. Sabi niya, Joanne, nasan ka? Sabi ko, nandito po sa bahay. Sabi niya, bakit yung post mo, ano yun? Ay, sabi ko, last year pa po yun, ma'am. Kasi birthday po ni father ko. Ganun ba? Tapos sabi niya, anong handa niyo? Sabi ko, wala, ma'am. Dito lang naman po kami sa bahay. Doon po nag-start yun. Nagbigay siya sa akin ng sa father ko. Okay. Tapos nag-start na ako nag-vlog. Doon na siya na sa akin, nagbibigay sa akin para may pamasahe ako papunta doon sa pupuntahan ko na na place kung saan ako magbo-vlog. Doon na nag-start yun lahat, boss. So, nung na-block, kailan ka na-block?
Lately lang nitong, boss, mga June or July yata yun, boss. Pero ako to be fair kay, feeling ko hindi yun ang dahilan eh. May pinag-iingat ito mga, buong team? Ikaw, kay Adventure Ducks ba? Nandun ka? Wala na rin? Wala po ako dun. I mean, na-block na, pero na-block ka na rin ba kay Adventure Ducks? Ang una po, boss, si Boss Rino sa Messenger. Sa live si Boss Bal tsaka sa Messenger. Tapos sumunod po si Adventure Ducks. Bale, hindi na po ako nag-ano kayo. Si Bino kasi hindi naman po kami friend ni Boss Bino. Okay. So, bale sa live niya lang umaakit ako. Pero, hindi niya ako pinapansin. Hindi niya ako, kahit nakikita niya yung comment ko, boss, wala, dead ma. So, hindi, ako, pwede ko i-debunk na hindi yung sponsor ang dahilan nun. Mukhang may mas malalim yun. Tingin ko nga rin, hindi sponsor. Hindi siguro, sponsor. Pero, boss, kasi buong may nakapagsabi po sa akin eh. May nakapagsabi po sa akin, pwede boss. nyo ng yung nakapagsabi sa'yo na yun, ilang percent ka nagtitiwala doon sa hindi na namin tatanungin kung sino yun ha. Yun yung nakapagsabi sa'yo nun, ilang percent? 100% boss tiwala ko kasi yung taong yun, observant talaga siya, boss. Nahuli niya sa bibig mismo si Boss Bal. Sa sinabi niya, yung sponsor binanggit niya yung pangalan. Tapos ang sabi niya, siguro may iba na namang binibigyan. Parang ganun, boss. Oo nga naman. Yun, parang ganun ang hinala ko dun, boss. Kasi kahit boss, anong gawin kong isip wala akong maisip na ano bang ginawa ko, ba't lahat sila ganun? Kasopangan na yun. Ano naman ngayon kung may ibang binigyan? Bakit? Alipin ba nila yun? Hindi ko lang alam, boss. Hindi ko lang talaga alam, boss. Kasi one time din nahuli ko rin sila yung merong panibagong sponsor na nagbigay kay Boss Rino. Sabi niya, naglolokohan sila na, uy, punta ka dito sa live ko, dito ka ganun, parang ganun. Parang naano ko na, wait lang, ang sabi niya aagawin niyo na naman yung sponsor ko. Ganun yung salita niya, boss. Ito may mas Smokey, yan yung sinasabi ko sa iyo nung nakaraan. Yun ba yun? Ito kasi ang inaano ko. May mga time na nagsasabi sa akin, sabi ko daw before, okay lang na mag-Gcash daw. Sinabi ko dati, okay naman mag-Gcash. Wala namang masama. Totoo naman, wala namang masama doon. Yung magbigay. Pero ang nangyayari kasi ito, nagiging ganid namin eh. Katulad niyan, bakit ini-exclusive nyo sa inyo sponsor, may sariling buhay yon? Kung sino gusto niyang bigyan, bibigyan niya. Masyado naman yun. Parang gusto sila lang nakikinabang. Sila lang parang ganun. Parang sila parang lang. Parang ganun, di ba, boss? Parang ako, halimbawa, sponsor ko, tapos binigyan kayo, parang magagalit ako sa inyo, ba't kayo sa sponsor ko? Parang ganun. Ang pangit naman, no? Di ba? Hindi maganda yon. Kung yun man yung dahilan, hindi, I'm so sure, kapag tatanungin, tatanggi naman nila yan. Siyempre, tatanggi yun. Siyempre, di naman amin. Pero ito naman, paano ko ba itatanong to? Hindi. Curious lang ako, ba kayo? May GC ba kayo na noon dati? Wala. GC, boss? Kayo mga moderator. No, GC? Kay Boss Rino meron, boss. Pero hindi siya kasama doon. Kami-kami lang mga members tsaka moderator niya. Pero merong GC na kasama ba siya? Wala, boss. Hindi siya sumasama sa GC. Wala or hindi nyo lang alam kung meron? Parang hindi ko boss eh. Ang alam ko talaga wala, hindi siya sumasama sa mga ganyan, boss. Ikaw, Ma'am Janice, may alam na GC. Ako ba yung may problem sa connection or ano? Sir. Parang naglalag ka. Naglalag ba ako? Wait lang. Ikaw, Ma'am Janice, may alam pa ba na GC na kasama sila? Wala po, boss. Kasi, ganito kasi mangyayari. Pero at least naririnig nyo ba ang sinasabi ko? Naririnig. Yes, boss. Ganito kasi nangyayari. Kaya walang GC yan. Isa-isa kasing kinakausap yan eh. Kasi pag may GC kayo, halimbawa,
tayong apat na may GC tayo. Ako yung manghihingi sa inyo, mang-sponsor ko kayo lahat. Sasabihin ko sa inyo, oy, kailangan kong pambili ng cellphone. Pag nagbigay na si Boss Smokey sa akin at nakita na nung iba, hindi na magbibigay. Kaya ang mangyayari, si Boss Smokey lang ipipm ko, si Ma'am Joanne at si Ma'am Janice. Hindi nyo dapat naririnig. Para kanya-kanyang bigayan kayo. Yun kasi nang kaya hindi sumasama sa GC pag nag-announce yan na ano. Hindi, yun ay naobserbahan ko lamang. Ha? I mean, ito naman yung susunod na tanong ko. Medyo medyo kung walang GC, may time ba talagang nanghihingi yan? Yung diretsahan talaga na may time na nanghihingi. Hindi, boss. Wala, boss. Wala, Parinig. Hindi rin, boss. Hindi niya ugali yung ganun, boss. Sa tagal na nag-ano ko sa kanya, minsan pa nga biniro ko yan sa live niya eh. Kasi gustong-gusto niya daw yung Abata. Ngayon nagbiro ako, boss. Nilagay ko doon, nag-comment ako sa live niya. Lagay mo, boss, Gcash pang Abata. Sabi niya, hindi. Hindi ako ganun. Sabi niya. Bakit yung sa El Fraile nag-post siya? Yung papuntang El Fraile. Sabi niya, boss, ganito. Hindi naman ako ganun. Pag sarili ko na, sabi niya, akin na lang, may credit card naman ako, sabi niya. Yun na lang ang ko. Wait, kailan yan? Nung okay pa kami, boss, hindi ko na matandaan yung buwan eh. Basta yung okay pa kami na... May taon na yan o buwan? Lumalabas na siya nun? Or hindi pa? Ayaw, boss, lumalabas na siya nun. Bago silang magpunta sa yung isla na maganda, boss, yung pinuntahan nila sa Laguna lang. Sa Pagtanhan po yata yun. Isla. Pero, di ba una pa yung El Fraile? Nanghingi sila doon, may screenshot ako eh. Nag-post siya ng Gcash nun eh. Maybe siguro, ma'am, hindi mo nahahalata yun, pero nagpaparinig yan. Nagagano naman siya, boss. Nagsasabi naman siya na request kayo. Minsan nga nag-ano siya, ewan ko kung biro or sabi niya, request kayo ng place na pupuntahan. Alam niyo, wala pa kaming ipon na Kaya muna tayo mag-ipon. Yun na yung parinig. Hindi siya nanghihingi, pero yun na yun. Ano sabi? Pagka, request kayo ng request, daw? Oo, like, minsan, halimbawa, galing sila dito sa amin, nung last time, Zambales. May magsasabi na naman, punta po kayo sa ganito, ganun. Ay, alam niyo naman po yung mga subscriber, minsan may kakulitan. Tapos kaya ganun niya, pahinga muna tayo, tapos saka naubusan tayo ng budget. Mag-iipon muna ulit tayo. Parang ganun siya, yung ganun ang sinasabi niya. Yun. Yun na yun. Sabi namin parinig. Ito kasi yung nangyayari dyan eh. Hindi naman bulgara na nang hihingi talaga yan. Ganun. Ito kasi nangyayari dyan eh. Katulad nung kay Boss Bino, minsan pumasok ako sa live niyan. Ang sabi niya, wala namang problema sa location. Basta may budget. Lagi na ini-insist yun. Ganun nga po, boss, yung lagi nilang hindi nyo alam na na yung utak niyo. Tulungan natin to, kailangan makapag to. Oo, kasi lab namin to si Boss Rino. Yun kasi yung yun ang pilit namin pinaiintindi sa mga tao. Pero pag ikaw ay lab na lab mo si Boss, hindi mo kasi hindi mo maiisip yun. Hindi mo maiisip yun. Oo. Pero dahil halimbawa kayo masugid ko kayong tagasunod at kasi hindi nyo ma-atim yan eh na walang pang expose mo. Diba? Kailangan gawa natin ng paraan. May magkukusa iyo doon. At doon at ang mangyari, meron ma'am ako ayoko na munang i-share. may ganon kasi nangyari. Tapos paano ba yun? Pagdating sa dulo, siya pa yung nasisi kasi hindi naman daw siya hinihinga, nagbigay siya. Parang gano'n ang hindi ko naman hiningi sa iyo yan eh. Pero in reality kasi, 'di ba? Nagpaparinig kasi. Oo. Yung the way lang na naglagay ka ng Gcash mo na nakapin doon, hindi mo na kailangan magsalita. Andiyan yung Gcash mo. Nanghihingi ka na nun. Pag nagpin ka ng Gcash, hindi na kailangan magsalita. Yun na yun. Boss Smokey, PM mo nga sa akin yung link nitong live na to. Sige siya.
Sa YouTube. Yan yung ayoko nung mangyari ulit, yung mag-Gcash. Pero ano ko na boss, ever since kasi na naging subscriber niya ako, meron na talagang Gcash na nakapin. Ayun na rin yun. Nag-ano na rin yun ng subscriber. Ikaw na, wait lang boss mo kaya, ikaw muna So yung kasi ako talagang kanina pa ako naguguluhan eh. Wala kayong ni idea kung may nagawa kayo or may nasabi kayo sa live nila or wala boss. Wala nga boss. Di ba sabi ko sa ang siste, nagtanggal silang lahat ng moderator. Lahat talaga ng moderator nung yun nga yung nagpunta ako doon sa live niya na umabot ng 1,000 views. Lahat ng moderator doon, tinanggal niya. Wala siyang tinira. Kahit yung pinakamatagal niya moderator, tinanggal niya. Tama nga si Sir Bungo eh. Parang what do you mean? Tinanggal yung pinakamatagal? Sino yung pinakamatagal na yun? Si Pau. Sino? Si Pau. Ano sa tingin nyo ang dahilan bakit tinanggal siya? Lahat boss, hindi naman siya lang eh. Lahat kami, basta lahat ng pati yung sponsor niya, yung mga ginawa niyang moderator, tinanggal niya lahat. Pero may idea kayo kung bakit wala boss. Pumapasok sa isip niya, wala man lang. Wala boss. I'm sure mayroong pumapasok sa isip niya. Noong nakaraan kasi boss, nung okay pa kami, nagawa niya na rin yun eh. Nagtanggal muna siya ng moderator, pero binalik niya rin. Pero nung time na reason? Hindi naman ako nagtatanong boss, pero ilang beses niya na rin kasing ginagawa yun, nagtatanggal siya, pero binabalik niya yung mga moderator. Pero itong lately na nung bago niya ako i-block sa Messenger, hindi na ako sa kanya, nag-unsubscribe na ako kasi sumama yung loob ko na parang, anong dahilan, bakit binlock nila ako, tas parang napahiya na ako sa live ni Balbaliw kasi hindi ko alam. Hindi kasi nasagot, Hindi boss, hindi sila parang wala kang explanation sa kanila. Parang ano naman yan? Parang boss, halimbawa ako nagalit sa'yo boss, wala nang usap-usap, block ka na agad. Ganun na agad. Parang parang napaka-unfair naman yata nung... Ang nakakasama kasi ng loob boss, wala sila hindi nila inaano yung loyalty ng tao. Hindi nila pinahalagahan. Yun. Yun kasi ang masakit doon. Parang ang dating sa akin, boss, parang basahan ka na pagtas kang gamitin, bye-bye, tapon na. Ganun, boss, ang dating sa akin eh. Ma'am, paano ka ginamit? O ibig sabihin, dahil nag-share ka ng videos, ganun, dati? Hindi naman, boss. Kasi ako nung time na may sa kanya yung nambabash sa kanya, parang pinagtatanggol ko siya. Tanggol ka, isa ka sa mga soldier niya, boss, actually sa live mo, boss, nung live mo na naka-silent viewer lang ako eh. Hindi ako nagko-comment nung time na nagkaroon ng issue si Adventure Ducks at saka si Jeff Third Eye. Opo. Ang tagal ko doon lang ako dahil kung maaalala mo yun, boss, merong isang subscriber niya doon, yung Weng ang pangalan. Yun yung nagtatanggol sa kanya sa live mo. Pero ako, naka-silent viewer lang ako doon. Ito kasi, ma'am, di ba ghost hunter ka, ma'am? Apo. Hunter kasi, ma'am, di ba, pagka di ba, I'm so sure legit ka naman, hindi ka namimeke, di ba? Apo. Bago pa lang ako, boss. Di ba, masakit ang tao na namimeke? I mean, sila, habang ikaw nagpapahirap kumuha ng ebidensya doon, ito namimeke itong mga to. Oo. Dahil mabilis ang views doon eh. Yun kasi hindi naiintindihan ng tao. Kaya, alam mo yun, yung inggit ka lang, gano'n. Yun lagi ang sinasabi. Ito, may gusto akong tanongin, ito si Ma'am Jace. May kinikwento ito, parang nadaanan ko yung live minsan ni Boss Smokey. May kinikwento ka dati regarding sa sponsor eh. Pwede mo yan, ulit ngayon yun? Sige. Pakinggan namin. Ano po yung boss? Yung kinukwento mo sa akin nun tungkol sa sponsor, tama.
Narinig pala ni Boss B yun. Kasi nga, boss, there's someone sponsor. Ay, sorry, Ate Jo, ha. Di mo nakakausap pa yung isang sponsor ni Boss Rino. Na parang ginagago na nga lang po. What do you mean ginagago? What, Yung parang may mali na daw po kasi dun sa pagpapadala niya. Ano daw? Yung parang po hindi na Nakatabi napupunta yung sa boss mo dyan, tama. hindi ka marinig ni boss. Yung parang hindi na po napupunta sa pag-explore yung pinapadala niya. Oo, yan. Pero yun ang usapan, ano. Ito yung sinasabi ko kasi na pag manghihingi kayo ng sponsorship, yung pera, dun dapat mapupuntahan kung ano yung napag-usapan. Kasi hindi nyo pera yan eh. Pera ng sponsor kasi yan eh. Pagka binigay sa halimbawa, ito, bibigyan kita, Boss Moki, pambili mo ng camera. Ibili mo talaga ng camera yon lahat. Ganun talaga. Hindi yung magtatabi ka doon sa ano. Pwede siguro mangyari. Sasabihin mo yung, ma'am, may natira po kasi anong gagawin ko doon sa natira. Tapos ito pa po, boss. Kaya daw po hindi ngayon nagla-live si Boss Rino. Is bumababa daw po yung views niya pag nagla-live. Bakit daw? May isa po kasing nagsabi sa akin, kaya daw po hindi nagla-live si Boss Rino is bumababa yung views. Wait lang nga, doon sa sponsor, tatanungin ko, taga saan to? Taga saan lang? Hindi ko yung tatanungin pangalan, taga saan? Anong US bansa? US. So paano nalaman ng sponsor na hindi napupunta doon sa dapat papuntahan ng pera? Kasi balik-balik na lang daw po sa mga pinupuntahan. Yun. Ano? Balik-balik na lang daw sa mga pinupuntahan. Oo. Kasi wala na sila mapupuntahan naman talaga. Lahat naman kasi talaga pinuntahan na. Yun kasi ang problem. Ginasgas nila ng ginasgas. Kaya nga yung sa ghost hunting community, medyo nagagalit na rin sa kanila kasi nga, parang sinasaturate na nila yung yung mga location. Parang pagpapanoorin na yung video, halimbawa kung puntahan ko sasabihin na lang, ay, napuntahan na nila Boss Rino yan. Di ba? Nawawala na yung exclusivity ng So, paano nalaman yung detalye? Kasi may minimension ka na pinambayad daw ng utang o something. Paano nila nalaman yung detalye na yun? Isang beses po nabanggit niya yun sa live, parang bigla niya na iba yung kwento. Example, ano yung sinabi? Tapos parang bigyan mo ko ng example. Paano mong pagkakasabi? Ito lang po yung exact words, pero para siyang nagpahaging parang nagpahaging na kailangan na naman niya ulit kumuha ng cellphone. Yun ang mga style. Yun yung sinasabi ko na art ng hindi nang hihingi pero nagpaparinig. 'Di ba? Sa mga supporter ni Boss Rino, hindi nila mahahalata na nang hihingi 'yon. Pero in reality, ang tawag diyan, may tawag diyan eh. Ano man tawag diyan sa psychology? Parang sa advertising ang tawag yan, yung subliminal. Yung hindi mo pinapaalam pero may message kang binabato. Kadalasan ginagawa sa advertising yan eh. Yung may subliminal message ka na Kaya tuloy halimbawa yung sponsor nagreklamo na pambara sa kanila, bakit hiningi ko ba sa'yo yan? Oo, yun lagi yung pambara nila eh. Kusang loob mo naman binigay yan eh. Diba? Yun ang pero in reality kasi may fault sila doon. Kaya nagbigay yung bakit binigay mo yung GCash mo kung hindi ka nang hihingi? Diba? Yun kasi ang doon, yun ang tanong. Nawala. Hello, narinig niyo pa ba ako? Yes, sir. Boss. Kaya lang nagpuputol-putol yung signal mo, boss. Ganon.
Kayo nga muna dyan, magre-reconnect lang ako. Wait lang. Sige, sir. Pero alam ko naka-live siya ngayon, di ba? Tama ba? Naka-live siya ngayon. Sino, boss? Kalbo. Si Boss Bino lang po. Si Boss Bino. Hindi ko alam, hindi na ako nakasubscribe. Si ano lang po, si Boss Bino yung naka-live. So, ang action ng isa, action ng lahat yon. Halimbawa, pagka binlock ka nito, black na lahat. Parang ano, boss? Parang domino. Pag natumba isa, tumba lahat. Kasi, Alam mo, ito naman, pakiramdam ko, Sir Bungo, parang may nag-uutos din sa apat na yan. Si ano, i-block Kalbo? ito. Parang Kasi, gano'n, Parang, Kagabi lang ako kasi nakablock. parang yun yung leader eh. Ito pa ha. Base doon sa isang nakausap ko kasi, na hindi ko na i-mention yung pangalan. May time kasi na sinusolo niya daw, di umano yung bigay. Yun ang hindi alam ng mga kasamahan niya. Alam mo yung Boss Moki, di ba? Yung halimbawa nagbigay ng pera, ang sasabihin pakapihin mo naman si ganito, si ganyan. Ang na-mention nga daw si Dax tsaka si Trixie eh. Hindi pakapihin para bigyan mo diyan sa pera na binigay ko sa'yo. Tapos biglang ang sabi ni Busino, ako nang bahala doon. Pakakapihin ko na lang. Bakit pakapin na, di ba? Ang usapan, bibigyan mo siya dyan sa binigay sa'yo. Tapos, nung one time na nag-live daw si Boss Rino, ito, may screenshots naman ako nito kahit na magharapan kaming dalawa. May reply din siya doon. Habang nasa live daw, parang sinabihan niya si Boss Rino na, parang in-update niya. Sabi niya, oy Boss Rino, nabigyan mo na ba sila Dax tsaka si Trixie? Parang nagalit daw nung live. Nagalit daw. Nagalit. Ano ba yung sinasabi mo? Hindi mo na inaano. Doon makikita na sila doon mismo, nag-aanuhan sila. Nagsosopangan sila doon. Hindi, wag niyo sasabihin na naninira ako, kaya kong panindigan yun, men. Meron akong mga, doon, may mga recorded interview ako doon sa nagawan nun. Kaya ito yung sinasabi ko hindi nila naiintindihan yung mga, pag nababasa niyo yung Facebook page ko, yung parinig ako ng parinig. Alam niyo kung bakit hindi ko pinapangalanan? Kasi ang bubulihin doon yung mga nagsumbong eh. Oo. Tsaka hinihintay ko na sila mismo magpangalan nun. Kaya nga pag may nagsasabi na, oy, si ano ba yan? Bakit siya ba? Kuhang-kuha ba yung sinasabi ko dito? Hinihintay ko sila ang magpangalan. Kasi feeling ko nagigets na nila eh. Actually, talagang nagigets nila. Nagigets na talaga. Nagigets nila, kaya lang takot silang tanggapin yung katotohanan. Kaya ang tinuturo ko sa kanila, kayo mismo magsabi sa akin sino ba yan. At pagka sinabi nyo kung sino yan, totoo bang ganon? Kung itatanggal, hindi naman ganyan bakit naapektuhan ka? Kung hindi naman pala yan yun, di ba? Yun yung gusto ko ituro sa kanila. Kasi by that way, niloloko na nila yung sarili nila nun eh. Sa kakatanggol dyan eh. Ngayon, ang tanong ba, masama ba yung ito kasi ang main issue. Masama ba yung manghingi sa GCash? Kasi ang binibintang sa akin, sinabi ko daw before, hindi naman masama. Totoo naman, hindi naman masama 'yun eh. Yung maghingi ng sponsorship, hindi masama 'yun. Kahit nga si Sir Irvin Shubal nga na legal advisor ko, ginagawa yan dahil law student yung tao. Need niya sa pag-aaral niya, hindi masama 'yon. Ano ang masama doon? Yung paglihiman mo yung sponsor doon sa perang pinadala niya. Diba? Hindi mo sundin yung gusto ng sponsor kung anong gagawin doon sa perang binigay sa'yo. Dahil technically, pera niya yon. Hindi naman binigay sa'yo yun na bahala ka na dyan. Di ba, sana kung ganon? Pero may instruction eh. Kaya binigay sa'yo yung pera o bigyan mo si ganito. Hindi mo tinutupad yon. Tapos, yung katulad ng sinabi ni Ma'am Janice, yung paulit-ulit ang location na nagagalit na yung sponsor. Now, ngayon, alin ang masama doon? Yung pagpapadala ba? Hindi naman masama yung pagpapadala doon eh.
Ang naapektuhan kasi dito, yung tiwala ng sponsor na binibigay, yung pera kasi, hindi issue yon. Dahil kaya nagbigay ang mga yan, willing silang mawala ng pera na yon. Hindi naman hahabulin yung pera eh. Ang point dito, yung niloloko nila yung sponsor. Yun ang main issue. Hindi yung pagpapadala ng GCash. Lagi ko rin naman sinasabi sa vlog ko na walang problema sa GCash. Walang problema dyan. Gagawin nyo lang, maging transparent kayo sa sponsor nyo. Kasi karapatan naman nila yun eh. At yung mga sponsor, hingan nyo din ang resibo. Oo, tama. Oo, hindi naman sa pagiging bakit? Tangina mo, pera ko yan eh. Gusto kong mangyari dyan yung inutos ko sa'yo. Mayroon tayong kasunduan na yung pera na yan ay ibibigay mo kay Dax tsaka kay Trixie. Tapos hindi mo ginawa. Sinolo mo. Ikaw ang nag-decision para sa akin. Diba? Kaya yung mga sponsor, hingan nyo na resibo. Karapatan nyo yun. Hindi pagiging yun. Tapos pag ganito ang nangyari, ganito ang nangyari. Yung mga bobong supporters nito ni Boss Rino, aawayin yung mga sponsor. Yun naman. Ang sasabihin, manunumbat ka, nagbigay-bigay ka pa, manunumbat ka rin lang. Sana hindi ka na nagbigay. Putang ina mo pala. Hindi naman yung perang issue dito eh. Yung tiwala na binigay eh. Tama. Di ba? Tama, boss, tama. Parang ganito yan, men, Halimbawa, kaming dalawa ni Boss Moki a-attend kami sa kasalan. Tapos sabi sa akin ni Boss Moki, wala akong susuoting barong eh. Hindi ako makaka-attend. O ganito, Boss Moki, papadalang kita ng pera. Bumili ka ng barong mo. Yun ang usapan namin. Binigay ko yung pera. Anong ginawa ni Boss Moki? Pinangsugal niya yung pera na hindi siya nakabili ng barong niya. Hindi siya Siyempre ako, masasaktan ako. Putang ina mo, Boss Moki, ang usapan natin, bibili ka ng barong eh. Tapos sasabihin sa akin ni Boss Moki, sana hindi ka na nagbigay, manunumbat ka rin lang. Gago, di ba? Hindi nila naiintindihan. Tama, boss. Hindi panunumbat yun, hindi ka tumupad sa usapan natin eh. Exactly. Yun ang dapat naiintindihan ng mga bobong supporter ni Boss Rino, nakakatanggol ng kakatanggol. High blood. Kalma, boss, kalma. Hindi kasi, hindi nila inggit ka lang ika. Yung mga nagsusumbong sa akin na sponsor niyan, di sana tinanggap ko na yung mga alok niyan. Kung yung sa GCash din lang Wala yata. Papahinga lang konti na high blood ako eh. Kala ko nag-ano na signal mo, boss eh. Losartan. Kalma, boss, kalma. Hindi, nakakainis kasi. Araw-araw kasi ako nakakatanggap ng pambabash sa mga na hindi nila naiintindihan ang ibig ko sabihin. Akala lang nila naiinggit. Tinan mo yung bugok na tinan mo yung bugok na nag-comment sa akin, yung Hanamichi Sakuragi doon sa FB. Tinan mo yung bugok na yon. Sabi ko sabi mo dati hindi naman mag-Gcash, tapos nga nag-Gcash, nagagalit ka. Sabi, alam mo ba yung nangyayari? Hindi ko alam. Putang ina mo pala, hindi mo pala alam yung nangyayari. Tanggol ka ng tanggol. Alam mo ba? Sabi ko alam mo ba na hindi na natutupad yung gusto ng wala akong alam dyan. O gago, hindi mo pala alam. Tapos nagtatanggol ka. Basahin niyo yun, nandun sa post ko yun. Nakakabuisit, men. Nakaka-high blood kasi dyan. Yung imbis na kami yung anuhan nila, para sa kanila yun, para hindi na sila madali pa. Ang nangyayari, kami pa yung lumalabas na masama. Naninira ka, wala kang sariling content. Kontrabida kayo. Yun ang lumalabas doon, boss. Kontrabida kayo. Walang sariling content? Putang ina mo pala, yung idol mo, araw-araw nagre-react ng ibang content eh. Gago to mga to. Gago, nakakabuisit. Kaya naka-jacket ako, pinapawisan ako sa sobrang high blood eh. Oo, naranasan ko yan. Sabing ganon, may bugok sa akin na nag-comment. Wala kang originality. Diba? Buti pa sila Boss Rino. Buti pa sila Boss Rino, nagre-react din yan. Ang kaibahan kasi ng ginagawa ni Boss Rino,
doon sa ginagawa namin. Kami sinasabi namin yung totoo. Oo. Si Boss Rino kasi reactionist lang yan. Kung matatakot siya. Pero hindi inaalam yung facts. Pero basically, parehas lang kami nagre-react. Parehas lang kami gumagamit ng video ng iba. Babago standard eh. Parang manggago. Wait lang. Si Ma'am Janice, i-continue mo yung Janice, continue mo. About dun sa sponsor. Ilan ba 'yon? Ilang bang isa lang? Isa pa lang po yung nakakausap ko personally. Pero alam ko kinakausap mo 'yun, 'di ba? Alam ko parang pupunta yata dito. Still waiting pa din po dun sa sinasabi mo sa akin, boss. Kailangan makausap natin yun. Medyo natatakot daw po siya. Baka daw po kasi balikan. Paano babalikan siya? Paano babalikan siya? Dahil sa mga basher, sa mga supporter ni Boss Rino? Putang ina pala nila eh. Lahat ng supporter ni Boss Rino, minumura ko ngayon, mga putang ina nyo lahat. Ba't nyo babalikan yung tao? Sino ba? Baka pustahan tayo yung mga mambabash pa dyan, mga walang naibigay yun. Sila pa yung mga bobong walang naibigay doon, yung mambabash doon. Sila pa yung bobong walang naibigay doon. Yung mga nagtatanggol na yan. Babalikan. Anong gagawin nyo? Inanghihingi na lang yung idol nyo. Tapos, mananakit ng tao nang hindi alam yung dahilan kung ano yung nangyari. Mga tanga? Anong babalikan? Hindi, ano yan? Ipapahiya siya ni Boss Rino or ano? Ganun ba? So, parang natatakot po siya na mabash. Hindi, kami ang bahala ka mo. Bash. Anong magagawa ng bash sa kanya? Ako nga, nagsuswimming ako araw-araw ng bash eh. Ako rin, nararanasan ko na rin yun. Minubura ko araw-araw ng mga tao. Pagka inaano ko eh, Diyos ko. Diba? Pagka binasya, makikita lang ang tunay na pag-uugali ng mga nandoon, na pagka wala ng mapakinabangan, eh, basura na. Boss B. Boss B, may napanood nga akong video mo eh, na minumura-mura ka ng babae sa pagtatanggol niya sa isang gym. Yung bumubula yung bibig. Doon na. Bumubula. Sabi ko, ma'am, yung bibig mo bumubula na. Yung ba yung nasa Japan, survey? Yung ba yung nasa Japan? Oo, yun. Tawan-tawa ako eh. Hindi samantalang mahihirap lang sila. Mahihirap? Nakikita mo ba sweldo ng mga yan nung time na yon? Baka may mas mataas pa sweldo yun sa'yo. Ito yung hamon ko. Di ba nagbibigay kayo? Hindi nyo ba namamalayan? Baka mamaya mas mataas ang sweldo ni Boss Rino sa inyo. Pakita mo nga yung data sa Social Blade para maintindihan nila mga kababayan ko. Yung binibigyan nila na mas mataas ang sweldo kesa pa sa kanila. Ay! Nawala ako. Magkano ang sweldo nyo dyan sa ibang bansa? Diba? 100,000? 150,000? Tingnan nyo kung magkano ang sweldo ni hamonin nyo, ipakita hamo yung AdSense. Nandun yung exact numbers eh. Itong gagawin namin, estimate lang to. Para makita ng yung ba't kaya Boss Rino horror na ba yan? Ewan. Ito ba yun? TikTok yata ito. Walang YouTube. TikTok yan eh. Yung sa YouTube. Ito. Palitan na ng YouTube. Tingnan natin. Ayan $1.5K $1,000 to $24,000
yung 24,000 na maximum yan eh. So, nasa gitna yan. Let's say 10,000 US dollars. 10,000. Nasa 10,000 yan. O, kahit pa sabihin mong, magkano bang 5,000 US dollars? I-compute mo nga. Sabihin na natin 5,000 US dollars. Magkano ba ano ngayon? May direct sa Google, tingnan ko ha. 5,000 USD to PHP. 291,000 oh. Oh. Oo nga. Ano na yan ha? Minimum estimate na lang namin yan ha? Minimum lang yan ha? Minimum estimate na namin yan. Paano kung kalagitnaan pa niya, nasa 10,000 500,000 kada buwan? Yan ang padadalhan nyo? Ng pera. Hamunin nyo kung magkano sinisweldo niyan buwan-buwan. Pakita niya AdSense niya. Bago nyo bigyan ng pera, tingnan nyo muna kung magkano ang Oo. sinisweldo niyan buwan-buwan. Baka mamaya mahimasmasan kayo na kayo magkano sinisweldo, feeling nyo ang taas-taas na sweldo nyo dyan sa ibang bansa, nakaka-100,000 kayo isang buwan. Baka pag nakita nyo sweldo ni Boss Rino, 500,000 isang buwan, matumba kayo sa inaano nyo, sa kinakaupuan nyo. Sabihin nyo naman, dapat pala hindi na ako nagpadala. Diba? Yan din ang pinagtataka ko eh. Diba yan din ang pinagtataka ko. Ang laki-laki ng sweldo nito. Bakit may kapal ka pa ng muka na manghingi? Oo, yes! Panghihingi naman talaga yun. Yung mag-flash ka ng GCash mo. Diba, men? Baka nga, itong mahirap dito, baka nga mamaya hindi pa registered sa yan eh. Sa BIR yan eh. Oh, yari. Yari ka dyan, men. Ewan ko, baka may accountant na to kasi si Nick Banayo, pinakita niya naman sa akin yung tax registration niya sa pagiging YouTuber. Si Jake Costura, ganun din meron eh. Pero pag may nagtatanong sa kanya, boss, kung magkano monthly niya, sinasabi niya lagi maliit lang. Woo! Ayan pakita mo nga, Boss Moki uli. Diba? Pagka minsan sa live niya, boss, ganun. Ayan May nagtatanong sa kanya, magko-comment, tapos ang sagot niya maliit lang. Nakalagay dito, 1.5K US dollars, pinakamaliit yon. Ang pinakamalaki niyang kita, 24,000 US dollars. Kung natin yan, ginestimate na nga lang namin ng minimum na 5,000 US dollars. 5,000. 290,000 pa. Basta nasa bracket na yan. Kahit yung, magkano ba yung 1.5K na yan? 1,500 US dollars. Yung minimum. 87,000 pa rin. 80,000 pa rin. 88. Yan malayo na sa katotohanan. Tingnan mo nga yung Bungo TV para makita nila. At ako mag-confirm kung totoo yung social blade na yan o hindi. Yan kita mo nga yan Tama. Nasa middle nga. Di ba? Tsaka pinakita sa amin ni Sir Bungo yung AdSense niya. Oo nga, tama yan. Nasa middle, Minimum po 40. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Yung 80,000 lang isang buwan, ako po, sarap na nun. Minimum na yun itong minimum ko na to, malayo to sa katotohanan eh. Itong minimum na to, pagdating sa akin yung 43, hindi naman ganyang kaliit yung sa akin. Yung 43. Pero hindi naman ganun sa maximum. Yung 692, hindi naman ganyan. Nasa gitna lang. So, yung guesstimate natin, perfect yun. Ang pinaka-perfect nun, 5,000 or 10,000 US dollars kada buwan. Yan ba ang yan ba ang bibigyan nyo ng pang-explore? Doon pa nga lang pagiging gahama na yun, men eh. Supposed to be dapat sila Zarkaro, hindi naman ang hihingi ng pang-explore yung mga yun eh. Sila yung nag-aano doon eh.
Tsaka hindi ba kayo nakakahalata na ulit-ulit na lang yung place na pinupuntahan nila? Tapos, pare-pares lang ngasab. Pupunta sa lugar dito, ngasab. Last time Sige. last time na nagpunta sila ulit ng Pampanga, tapos bumalik sila ng Cresta del Mar. Oh, di ba? Nanggaling na sila dun eh. Apo, galing na sila dun. Yung paulit-ulit, medyo okay lang naman yun kasi hindi naman bawal yun eh. Ang pangit lang naman doon yung nagre-request yung iba, yung katulad ng sinabi ni Ma'am Janice, 'di ba? Parang nakahalata yung na paulit-ulit, parang hindi na worth it yung pinapadala. 'Di ba? Supposed to be kaya nagpapadala, ibig sabihin kailangan maghanap ka ng lugar. If kailangan nyo mag-travel ng ng eroplano, gagawin nyo dapat 'yan eh. Sa totoo lang, para sa mga audience nyo. Tsaka ito yung sinasabi namin ni Sir Bongoy lagi na darating ang araw, mismong mga subscriber, sponsor nyo makakahalata sa inyo. Oo, kahit kami, actually kahit wala kami, hindi ito lang, ina-highlight lang namin eh. Pero kahit wala kami dito, darating ang time, mahahalata nyo din naman. Mahalata at mahalata nyo yan. Magkikita pa rin tayo na maaalala nyo kaming dalawa ni Boss Smokey na, ay tama nga pala yung sinasabi nila, no? Pero ngayon, hindi nyo pa maano yan kasi heaven na heaven pa kayo dyan. Oo, wala pa yan. Kasi shout out pa kayo eh. Di ba? Punong-puno pa kayo ng shout out. Iba nga naman ang feeling pag nasa-shout out ka nung nasa taas. Di ba? Napanood mo yung video ko kay Francis Leo Marcos kanina? Yung matandang babae, nakapagbigay ng 2.7 million. Hindi niya na mabawi-bawi. Oo, panoorin mo mamaya. Oo nga, hindi panoorin ko nga yun. 2.7? 3.2 pa nga yata nung kinumpute eh. Na-realize niya na wala, hindi niya na mabawi yung pera niya. Nalibang siya eh. Na-entertain eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kami mga YouTuber, dapat ang bayad nyo na sa amin ay yung oras nyo lang. Oo. Yan lang. Okay na sa amin yan. Kung magbibigay kayo, di ba? Yung okay lang naman magbigay, hindi naman masama magbigay eh. Pero wala namang masama doon. Yung hihinga na kayo ng direkta, dapat may control pa rin. At saka wag kayo mahihiyang humingi ng resibo kasi pera nyo yan. Oo, pera nyo yun. Kahit nasa kamay na nila yun, pera nyo pa rin yun. Hingan mo ng resibo lagi. Kasi kayo nagbigay doon kasi may kapalit yun eh. May kapalit na may gusto kayong gawin na halimbawa puntahan nyo tong lugar na to. Diba? Yun ang pinag-usapan nyo. Alam ko si Janice nagbigay yata ng panggasolina pero pinambayad sa utang. Magkano mo, Ma'am Janice? Hello, Ma'am Janice. Janice. Magkano yung naibigay mo? 1K. Ano ba yan? Hiningi ba sa'yo or binigay mo ng kusa? Binigay ko po ng kusa just because po dahil sabi nga po is wala silang budget na parang kusang loob. Hiningi pa rin sa'yo yan. Hiningi pa rin. Hindi po, parang kusang loob ko pong binigay kasi naisip ko wala silang budget. Ito yun eh. Paliwanag mo, Sir Boss. Ganito kasi yan, Ma'am Janice. Kaya ka nagbigay dahil hindi, tatanungin kita, Ma'am Janice. Bakit ka nagbigay? Dahil may narinig ka sa kanila na wala silang gasolina, pang-gasolina. Saka pang budget, ganun. Yun. Yun yung kaya ka nagbigay. Sila pa rin ang reason, nanghingi pa rin sila. Parang lang yan, art kasi ng mga mambubudol yan. Hindi ko sinasabi mambubudol sila, no? Yes, pero sa akin, walang problema yung perang yun eh. Ang problema sa akin is pinambayad niya ng utang. Ito yung sinasabi ko eh. Yung pera kasi, wala naman talagang problema dyan. Kasi kaya ka nagbigay, willing kang mawala nun. Hindi issue yan. Ang issue dito, yung tiwala na sinira nila. Yung inulul nila yung tao na hininga nila, yun kasi ang issue dito. Hindi yung perang nawala. Yung pera nawala, kaya nga nagbigay si Ma'am noon dahil wala sa kanya yun. Kaya niyang mawala. Ngayon, Ma'am,
tatanungin kita, pag binalik ba sa'yo yung 1,000, maligaya ka pa rin? Hindi na, di ba? Hindi na po. Hindi kahit na. sa kanya na yun. O, di ba? Wala kasing problema yung pera. Ito yung hindi naiintindihan ng mga bobo na supporter ng Boss Rino na yan. Hindi nila naiintindihan yun. Dahil pera lang ba ang problema? Balik na lang natin yung pera kung ano. Hindi ganun kadali yun eh. Inulul mo kasi yung tao. Yun nga po yung sabi ko na pera is madaling hanapin, pero yung tiwala pag nabasag, wala na. Yun ang hindi nila naiintindihan kahit kailan. Pero yung sinasabi, ako for me, subjective point of view ko, hiningan ka nun. Na hindi mo lang nalaman. Sa akin kasi din. style ng budol yun eh. Talagang hindi na ang mga nambubudol, hindi naman talaga nang hihingi ng ng pera na diretso na, oy, bigyan mo ko ng pera. Walang ganun ang pambubudol. Ganito kasi yan eh. Kasi ganito yan. Kung alam mo bang binubudol ka, magpapabudol ka. Siyempre hindi. Hindi mo alam na binubudol ka eh. Hindi mo alam eh. Kung aware ka na binubudol ka nun, hindi ka tutuloy. Hindi ka magbibigay. Kaya minsan nabububuhan ako doon sa mga nagsasabi, alam mo pala na niloloko ka, ba't ka nagbigay? Kung alam ko na niloloko, hindi talaga ako magbibigay. Ang problema, nung time na nagbigay ako, hindi ko kasi alam na niloloko ako. Diba? Ikaw, Ma'am Joanne, may naano ba sa'yo? May nahingi or ano? Wala naman po mo. Yun lang talaga yung inano ka, binlock ka. Opo, boss. Ganun lang talaga. Kasi nga naman masakit yun eh. Ito, I'm so sure si Ma'am Joanne gumugol din ng oras dyan na actually part din na si Ma'am Joanne kung bakit ka kumikita, eh. Dahil yung oras na ginugol niya doon na nanood siya, I'm so sure hindi ka pa nag-skip ng ads noon. Di ba? Ibig sabihin, may mga ambag kayo lahat. Right nyo kasi yung pag may ito minsan nababalitaan ko, tatanungin lang daw, nambablock na eh. Yung mga kasi, yung mga audience kasi, right nila kasing magtanong doon sa napapanood nila sa'yo. Kaya sila nagtatanong, obligasyon mo yun na ipaliwanag sa kanila. Hindi mo pwedeng takas ka ng takas. Tayo, good vibes lang tayo, good vibes. Hindi sa lahat ng oras ganun eh, good vibes lang tayo. Hindi kasi uubra yung ganun eh. Katulad nung nangyari kay Third Eye. Paano nyo ba nakilala si Third Eye? Ma'am, sa kanila. Kay Boss Rino, diba? boss. O diba? Ikaw yung may responsibility kung bakit nakilala nila si Third Eye. Tapos pag tinatanong nila si Third Eye sa'yo, wala ako dyan. Labas ako dyan. Diba? Ganun ka. Pag tinanong ka, naitanong nyo ba kay Bossino kung totoo ba si Third Eye o hindi? Nung nung may natanong nyo ba si Boss Rino tungkol kay Third Eye o hindi? Hindi, boss. Hindi. I mean, yung kasi may kakilala ako, nagtanong tungkol kay Third Eye, ang sagot daw, huwag na natin problemahin yun, iniiwas niya. Kasi nung time na yun, kinanta ni Third Eye na namimeke sila ng video. Doon nga ako nagtampo, si Adventure Ducks kasi kaibigan ko yan eh. Doon ako nagtampo kay Adventure Ducks nung nahimik siya nung time na yun. Yun ang naging problem. Ayun yung nagkawayan din po. Yan eh. Na? Yun yung nagalit si Adventure Ducks kay Third Eye. Na yun nga daw na peke yung ginawa nilang Yun doon yata yun sa susi na nalaglag. Oo, sa susi na nalaglag. Kinuwento kasi ni Third Eye yun. Ganito kasi nangyari. Ako, with all due respect kay Third Eye, sinungaling kasi talaga yon. Kaya lang, ang nangyari dun kasi kay Third Eye, kaya may glimmer of truth yung sinasabi niya. Kasi nga, 3 tao yung nakausap ko, iisa yung kinikwento ni Third Eye, yung tungkol kay Third Eye. Na ang nangyari daw, sinadya ni Dax na ilaglag yung susi doon nung lumabas yung Under the Closet. Actually nga yung Ghost Tube, kung hindi nyo maiintindihan yung Ghost Tube, pwede ka mag-upload ng words doon eh. Pagka full version yung ginamit mo. Kaya kahit kailan hindi talaga totoo ang Ghost Tube. Random lang yun na nagbubuga ng words na yun yung sasakyan nila.
Alam ko nga, naka-premium yung Ghost Tube niya ngayon eh. Kasi iba-iba yung salita Kasi may lumalabas na kalbo, di ba? Oo. In-upload niya yun. Yung kalbo na yun. Oo, in-upload niya yun. Pwede naman magbayad ng subscription nun, no? Oo, pag nagbayad ka nun, pwede ka mag-upload pwede ka magdagdag ng salita. Kaya nga, bilib yung mga na-mention daw yung kalbo. Oo, paano mo pa ipapaliwanag yun? Pag nababanggit po yung kalbo ni Spirit Talker, ni Ghost Tube. Kasi pwede ka mag-upload doon ng words. Pagka full version yung ginamit mo. Yun yung hindi naiintindihan ng mga tao. Yun lang naman sana itong ginawa natin na to, magkaroon lang kayo ng hope at huwag niyong aawayin yung mga naglabas ng sama ng loob. Ito mga taong to, hindi niyo kaaway to eh. Mga supporter niyo to eh. Na feeling nila na neglect, nagkulang kayo na na intindihin kung ano ba yung nangyari. Wala na ba tanong? Wala nang tatanong? Ako wala na ako may tatanong. Ikaw may idadagdag ka pa? Ako wala naman. Ako ang message ko lang, bilang mga YouTuber, sana bigyan naman natin ng sense of responsibility yung sarili natin na wag naman basta-basta ganon. Kasi yan yung dahilan kung bakit nandyan tayo ngayon. Sila yung dahilan. Yung mga taong yan, wag naman yung bigla-bigla nyo na lang na parang itinapon nyo na lang na basura na actually, itong mga ito, dati talagang binabanatan din kami nito mga ito. Pero, tinanggap namin sila. Walang problema doon. Walang problema sa amin yun eh. Naiintindihan kasi namin na sinusuportahan kasi kayo. Uy, boss mo, hindi kita binabanatan. Huwag kang dyan. Oo, ako lang. Diba? Ibig ko sabihin, sa akin walang problema yon. Hindi. Naiintindihan ko kasi yun. Binabanatan, huwag kang dyan. Hindi, ang problema, ang sinasabi namin is gets namin yun. Gets namin yung siyempre, sumusuporta kayo eh. Hindi naman masama yun eh. Totoo yun, boss. Ako honestly, boss, mas gusto ko pa yung prangkahin mo ko eh. Na sasabihin mo sa akin na may nagawa akong mali. Mas gusto ko yun kaysa yung bigla mo akong gaganunin na hindi ko alam yung dahilan. Parang natatanga ako na nangyari sa talaga yun. Oo. Madalas kung mas okay pa yung sabihin mo sa akin, Joan, may kasalanan ka sa akin, kaya galit ako sa'yo, ganito. Mas okay pa sa akin yun eh. Pero yung bigla kang mawawala na, uy, wala kang sinabi na, tangina mo, ganito ka, wala. Parang boss, nakakatanga ng tao talaga, promise. Ito gusto kong Binago ka na lang po. Ibabla ka for no reason. Ito kasi gusto ko maintindihan ng mga tao. Kung sa ibang tao ang titingin nito, itong sitwasyon nilang dalawa, mababaw Mababaw kasi binlock lang naman sila, bakit sila? Pero hindi nila naiintindihan yung devotion nitong dalawa na to bilang fan ni Boss Rino. Yung pag-google ng oras nila, tapos yung pagtatanggol nila kay Boss Rino, pagsuporta sa bawat videos, pag-skip ng ads, 'di ba? Hindi nila naiintindihan 'yon. Kaya yung pagpupuyat. Yung pagpupuyat mo yung mo sa kanila. Puyat na lang po eh. Yung magla-live sila almost 3 hours. Puyat pala. Hindi naman dahil nanunumbat kayo kasi masakit kasi 'yon dahil ginawa niyo lahat 'yon ng bukal sa kalooban niyo tapos bigla kayong binlock. Totoo yun mo. Lalo na nagpunta sila dito. Nung nagpunta sila dito, boss, unang-una ako naghanap ng spot. Kasi nga, ganun ang gusto nila. Pag may pupuntahan sila na taga doon sa lugar na yun yung maghahanap kung gusto nyong makakulab sila. So, nagpunta ako doon. Ang sinabi pa sa akin, may nagsabi sa akin, hindi ko naman daw pinuntahan yung dapat nilang na exploring hospital dito sa Zambales, hindi ko daw pinuntahan. Kaya hindi pinayagan. Actually, boss, pinakita ko pa sa kanila na sunburn yung ganito ko dahil nakamotor ako na sunburn katanghaliang tapat. Pumunta ako doon sa eskwelahan, nagpaalam ako, kinausap ko yung head nila doon kasi doon dapat yung sa bakanting hospital sa Kalapandayan.
Kinausap ko, ang sabi sa akin, boss, hindi na sila nagpapapasok kasi pag-aari na ng school yun, tapos gagawin na rin yung hospital na yun, na-abandon hospital na yun, gagawin na rin eskwelahan. Kaya hindi na sila nagpapasok, binabaan na sila ng memo. Tapos malalaman ko, may magsabi sa akin, hindi naman pinuntahan ni Ate Joanne yan, kaya hindi siya pinayagan. Ang tanga mo ba? Nakita mo ba na hindi ako nagpunta doon sa ospital? Pag hindi nasunod yung ano, no? Pag hindi nasunod yung gusto, no? Kilala ko yun. Nakakapang boss, nakakapang gigil ng parang gusto ko sabihin nung nakita ko yung tao, putang ina mo ba, alam mo ba yung hirap na pinuntahan ko, tanghaling tapat, na sunburn yung balat ko na para lang makapunta ron. Mag-iimbento pa ako ng kumausap ako doon sa barangay nung Kalapandayan para lang sabihin mo sa akin na hindi ko pinuntahan yung lugar. Di ba? Ito pa yung masakit, yung mga bobo tanga-tangang supporter niyan, yun lang yung yun yung magtatanggol sa idol nila, yun ang susugod. Di ba? Pero hindi nyo nahahalata yung mismong idol nyo, hindi yun ang pumapalag, kayo lang. Kasi alam niya kasi na may haharang ng bala para sa kanya Oo. Di ba? Come on. Di ba? Tapos kayo pa yung lakas ng loob na magsabi sa akin na ako yung takot. Ito mga... any message Naods? Last message nyo. Last message ko sa kanila, sana makarma sila. Magiging masaya ako pag nangyari yun. Kasi nakakasama talaga ng loob, boss. Wala akong ginawang masama sa kanila. Yung loyalty ko sa kanila, parang parang mag-asawa yan, boss Yung loyalty ko sa kanila, buong-buo kong inano sa kanila. Pagka nag-live sila, lagi ako nandiyan, nakasupport. Pagka sila, actually, 2 CP pa ginagamit ko para lang makaano ko pag nagkasabay-sabay yung live nila. Diba? Para lang yung responsibilidad ko sa kanila bilang moderator nila. Maipagtanggol ko lang sila sa mga, minsan na minumura sila sa live na hindi nila nakikita. Yun lang yun Ang sa akin lang, walang problema kung sasabihin mo kung ano yung nagawa kong mali. Kung wag yung bigla ka na lang, hello, parang ka na lang pagkatas kang gamitin, gano'n na lang ba yun? Yung pakinabangan ka na pinagtanggol mo sila, o sa kanila baliwala yung ginagawa namin na gano'n. Well, mga sila, mga wala silang kwentang tao. Makarating man tong sinasabi ko sa kanila, hindi ako natatakot sa kanila, boss. Kasi yun yung nararamdaman ko Yun yung nararamdaman ko bilang nila. Pagka pinablik mo tong video na to, kanila, pero may magagalit sa baba. Oo, nagagalit. Nakakasama talaga ng loob, boss. May magagalit siya sa baba. Napipredict ko na yung mga magko-comment diyan sa baba. Mga inggit kayo. Magtanggal kayo ng maskara. Yan ang mga comment niyan, di ba? Mga maninira kayo, di ba? Araw-araw na natin nakikita sa comment niya, sir. Hindi ko nakikita yung comment Ikaw, Ma'am Janice, Ma'am Janice, ano mo? Wala na, boss. Parang sumama na yung loob ko sa kanila Hindi, nakakasama naman talaga ng loob yun. Di ba? Hindi kasi pera na ang usapan dito, men Kaya nga, katulad ng sinasabi ko, akala nyo ba yung Gcash na yun yung main issue? Hindi yung main issue. Kasi yung pag-Gcash, hindi masama yun Pero yung minsan, yung gagamitin mo yung pag-Gcash na yun para makasakit ng kalooban ng tao. Parang kutsilyo yan Never naman talagang masama gumamit ng kutsilyo. Pero pag pinangsaksak mo yung kutsilyo, ikaw na may diferensya nun. Parang ganyan. Ini-exploit niya kasi yung yung pagmamahal ng tao. Na sila yung niyakap mo ng mahigpit. Tapos ikaw yung yayakapin din nila ng mahigpit na may saksak sa likod. Yun nga naman yung biglang kayo, biglang bad trip talaga yun, hindi mo alam yung dahilan. Ako man, hindi ko nga rin lubos maisip ko anong dahilan. Close. Ano ba to? Hindi lang ba sa Messenger, pati ba sa YouTube to? Ito lang po, Boss B.
Kagabi lang po. Hindi, ibig sabihin. Baka kaya ka binlock dahil nakita ka dito. Kaya ka binlock. Kagabi po. Nalaman ko lang nakablock ako kay Punggoy. Nalaman mo na nakablock ka. Akala ko kagabi ka lang binlock. Kagabi nga sabihin, hindi lang sa ito ha. Ma'am Joanne at Ma'am Janice, hindi lang ito sa Messenger. Pati sa YouTube din. YouTube. Grabe ano. Hindi man lang in-spare yung sa YouTube. Talagang willing silang mawala. Feeling ko talaga may lihim yung grupo na yan. Tingin ko nga, parang isa galaw eh. Hindi ko lang masyura. Kasi ang parang sindikato no? Oo. Feeling ko kaya nag-cleanse to, katulad ng sinasabi ko kaya nagki-cleanse sila. Baka kasi ito ha, tapatan, may alam ba kayo sa ginagawa ni Boss Rino na hindi namin alam? Wala, boss. Wala. Kasi yan, nag-iingat siya ngayon. Oo. Kasi marami nagli-leak na story eh. Maniwala ka sa akin, Boss Rino, ang dami nagkwento sa akin. Maniwala ka. Diba? Kaya ang ginagawa nila, nagki-cleansing na lang ngayon. Yung mga Kaya lang most of them, yung mga nagkikwento kasi, ayoko nang sabihin kung sino ako. Natatakot kasing mabully. Ito yung sinasabi ko, kaya hindi ko minimension yung pangalan sa Facebook o ulitin ko Kasi pag minention ko ang pangalan at maibigay ko yung detalye ng sumbong, malalaman na agad ko sino yun eh. Bubugbugin ng bash yun eh. Yun ang hindi nyo naiintindihan. Kawawa naman. Kawawa naman yung Tapos maawa kayo dyan, men. Ano ba? Nya. O ano daw? Run daw. Run. Nya. Nya. Kalbo. Sing daw. Nya. Sa pagdadala ko nga po sa live kagabi, naka-block na pala ako. Kasi alam na kasi si Punggoy, kilala ako ni Punggoy eh. Kasi nag-comment ako diyan, hindi ako binasa. Hindi binasa yung comment ko. Baka naman block ka? Hindi ka talaga nababasa? Sa nila ako eh, nung nung iba eh. Alam mo ba dati, hinamon ko ng debate yan si Punggoy. Dati. Oh. Kasi bumanat yan na pinagsabihan niya yung mga legit ghost hunter na wala daw sinabi sa mga fake ghost hunter. Kasi daw, yung mga video daw ng fake ghost hunter ay may linamnam daw. Ay, sinabi niya yun? Oo, ano sinabi niya doon na yung may linamnam daw na pinagsasabi niya na parang ang sinasabi niya okay lang na yung pamimeke kasi maganda daw panoorin. Ano ba yan, men? Di ba? Bila. Pasalamat ka, Punggoy. Hindi ko inabot yun. Live ko ipapasa ko sa iyo live kung ma-recover ko pa yung live na yun. Diniscuss namin yun eh. So, yun lang Yun lahat lang, naman lahat ng sinabi namin dito, ito, kung halimbawa may manonood sa amin ngayon, pwede nyo naman kaming kausapin talaga eh. Huwag lang yung tanggalin mo ang maskara mo. Ano ba yung mga typical na sinasabi? Naiinggit ka lang. Naninira ka. Huwag lang ganon. Pwede nyo kaming i-challenge. Pero pag sa inyo gagawin yan, mambablock kayo, maniwala kayo sa akin. Oo, sure yun. Mambablock kayo pag doon sa inyo. Pero dito, welcome kayong kausapin kami. Mag-usap nga tayo ng harapan sa live eh. Walang problema sa akin eh. Siguraduhin yung alam nyo lang yung pinagtatanggol nyo. Kasi yung nakausap kong bobo sa Facebook, bigla ba naman sinabi sa akin, yung mga sinabi mo, hindi ko na alam yan. Putang ina mo, hindi mo pala alam yung pinagtatanggol mo eh. Diba? Biro mo sinasabihan ako, inggit ka lang kasi, di ba? Inggit ka. Boss, may nababasa akong ganun eh. Pumunta ka sa Facebook, makikita nyo yun. Tapos inisa-isa ko yung issue. Ay, hindi ko na alam yan. O, tanga. Hindi mo pala alam eh. Yun lang sa akin, pwede nyo kami i-PM nyo ako. Pag napanood nyo to, i-PM nyo ako. Mag-usap tayong dalawa. Alam niyo naman yung Bungo TV FB page, doon lang naman ako. Sige, Boss Moki, ikaw na. So, yun, maraming salamat sa ating mga bisita at sa special guest natin na si Sir Bungo TV.
So itong sinasabi namin dito is sa loobin lang naman ito ng mga dati mong mod, Boss Rino, Boss Bino, Balbaliw, Adventure Ducks. Ito yung mga dati nyong mod. Hindi namin alam ng istorya nito, dito lang ito nagsalita. So ngayon, kung gusto nyo linawin ito, pwede nyo kaming kausapin, punta kayo sa live namin. Ay, hindi na linawin yan. Ang katwiran ng mga yan, sisikat lang yan. Pagka pinansin natin, sisikat lang yan. Okay lang. Alam na namin yung style na ganyan. Di ba? So yun, bahala kayo. Basta ito. Alam mo yung comment sa akin? Sabi, nako mo, tinatawan-tawanan ka lang ni Boss Rino. Nung napanood ko yung live ni Boss Rino, alam mo yung, hindi alam kung may hindi ko alam yan. Ano lang yan? Oo. Sabihin yan. Baka mahalap mo naman yung tawa na peke, tawa na uri. Makikita mo yun sa mukha eh. Di wala akong credibility. Wala naman talaga akong credibility eh. Pero nga yun, boss, pag may nagtatanong sa kanya, halimbawa may issue, tatanungin niya, may isang magko-comment sa live niya, boss, anong masasabi mo sa sinabi ni Boss Bungo na ganito, ganito. Wala! Ano sasabihin ko? Ganun lang yung reaction niya, boss. Diba? Tapos sasabihin ng mga bobo, tinatawan-tawanan ka lang ni Boss Rino, pero sila pikon na pikon sa akin. Tinatawan-tawanan lang pala ako, pikon na pikon kayo sa akin. Magtawan kayo doon, wala akong pakialam. May nagtanong nga ka daw kay Joan bakit daw dinibang ko si Boss Bino? May galit daw ba ako kay Boss Bino? Ano sabi, Janice? Wait lang. Hindi, ang tanong, bawal ba? Bawal bang magdibang? Hindi, may tanong po kasi Parang kasi, boss, ang dating sa kanila kasi pag dinibang mo, parang sinisiraan, ganun ang dating. Pag nahanapan, kung halimbawa yung channel ko, boss, dinibang mo, tapos may nahanapan ka na parang hindi totoo, ang sasabihin ng mga subscriber ko, naninira lang yan ganto-ganto lang yan, kaya ganyan ganon. Gusto lang lumaki ang channel. Alam mo, mga bobo, kung gusto ko lumaki ang channel ko, dapat hinalikan ko na ang puwet ng mga yan. Para gustuhin nyo rin ako. Madali yan. Alam mo, ang galing-galing talaga ni Boss. Nakakatawa talaga niya. Di kayo naman, tuwan-tuwa si Bungo, subscribe natin si Bungo. Di ba? Nakukonfirm yung pagka-uto-uto natin. Hindi kasi namin ginagawa yun sa totoo lang Di ba? Madali lang. Sa tangan yung yan, sa bobo yung yan, ang dali nyong utuin Madali lang talagang dumami ang subscribers dahil sa dami yung bobo. Diba? Kaya lang namin inaano yun. Kung sinang-ayunan ko si Boss Rino, baka kinulab na ako niyan wala hindi ko sinang-ayunan Yun lang naman. So yun, kung gusto nyo linawin, wala namang problema, punta lang kayo sa live namin, sasagutin namin kayo ni Sir Bungo at yung mga sangkot dito. Kung ayaw nyo naman, nasa inyo na yun. Basta ipapublic ko to. Bahala na kayo humusga dyan. Basta ito ay dati nyong mod. Yun lang. Wala kaming ginawa dito, hindi namin kinausap ito, lumapit sa amin ito. Lilinawin namin lumapit sa amin ito para magsalaysay. Yeah. So, ang ganda lang. Maraming salamat, Sir Bungo TV, Ma'am Joan Bustillo. Isa pa nga, Boss B, yung reaction mo. Isang request na lang, yung reaction mo, Boss B. Saan? Yung niya daw niya. Yeah. Yung niya mo daw. Boss B, gayang-gaya, Boss B. Run daw. Yeah. So, ganda na lang. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you, Boss B. Bye-bye. Salamat po. Solid ground. The shadows face the lies in a world that's filled with cries. No more